Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another DDS Iyakan portion. Okay. Grabe, no? Nakakatawa yung nung isang araw, no? Umiyak itong mga to. So, pag-uusapan natin dito si Mark Anthony Lopez. Isa po yung, according to him, self-confessed naman siya na, self-confessed daw siya na, anong tawag dito, na fake news peddler. Okay, inamin niya naman yan sa Tricom. And of course, dahil doon, hinamon niya, ginaslight niya yung mga followers niya na because I was unmasked by the Tricom, which he was, di ba? Fake news peddler and pro-China, kindly unfollow my page and don't believe in me anymore. I wish more people would do. Kaso ano kasi yan propaganda yan Once you're into deep sa propaganda, palagay ko wala na. Shoot ka na dyan. Kahit anong mangyaring kakaiba, you are going to follow the propaganda. Kahit nabigyan ka na ng factual evidence, kahit na si Commodore Tariela na yung nagsasabi, hindi ka pa rin maniniwala. It's just how propaganda goes. Now, before we go to yung kay Mark, yung sinabi niya at magre-react tayo doon. Hindi tayo magre-react dyan. Dito tayo muna magre-react sa dito. Ito. Tariela, sa buong panahon mo po sa PCG, nakarinig ka na ba ng parehong balita na kinaklaim ng China ang Palawan? Yeah. Kailan po ninyo unang nalaman na may kumakalat na balita na sinasabing pag-ari ng China ang Palawan? Kasi bago kasi magsimula itong hearing na to, eto muna yung parang precursor dun sa, or eto muna yung sinet nilang predicate para ipitin itong mga DDS na to. Kasi meron talagang effort, mga kamads, mga kaibigan, in my opinion, na mag-disseminate ng maling information about sa West Philippine Sea. Okay, in particular, yung ating mga si Tariela, sinasabihan nila na American lucky, bayaran ng ganito, ng ganitong politika. Mamaya papanoorin natin yan. Pero let's focus on this first. Well, Mr. Chair, this is the first time that I heard about this, about the social media post. That kind of claim has never been done before by the People's Republic of China. This is their new narrative right now. Ang dating narrative po nila ay simply limited to the surface features in the West Philippine Sea po, no? But yes, never have they claimed Palawan as having their ownership. Yes, sir. At kung nakita po ninyo yung comment, kasama rin po yung isang comment doon, kasama na rin daw yung Luzon Island na inhabited daw ng China at pagmamay-ari po nila. Is that the first time for you to hear this claim also? Yes, sir. Okay, so hindi ko na ipapakita lahat sa inyo, pero I just want this na maging predicate nung discussion natin ngayon. And I would like you to, kung gusto nyo namang makita yung buo nito, I have actually a TikTok account for politics, Nico David Politica. So ihanap nyo na yan, or nicodavid.nd. So lahat ng political discussions ko, karamihan nandito lahat. Okay, so puntahan nyo na lang siya. Now, let's go back dito sa very interesting sagutan ni Commodore Tariela at saka si Mark Lopez. Kasi ito talaga yung makikita mo talaga kung saan yung mga pinagsasasabi nitong si Mark Lopez. Okay? On his ex account, si Jay Tariela ang masigasig na nagbebenta niyan. Sponsored by Biden administration. Okay. And also last August 23, 2024. Okay, so let me be clear here na matagal na tayo nakikipag-dispute sa China over the territory na malapit sa atin. Okay, malapit kasi siya sa atin physically. So in the opinion of our country, or in law, actually law, mali ako doon. In law, sa atin, tayo lang ang pwedeng gumamit noon. Tapos napatunayan nga doon sa arbitration against China na sa atin na at kinatigan tayo nung court na yon na sa atin talaga yon, yung, or at least tayo lang ang pwedeng gumamit. Let me just be clear na pag sinabi kong sa atin yon, tayo lang ang pwedeng gumamit. Okay, kaso nandun yung China, naka-encroach na sila doon, and ngayon yung Palawan naman, di ba? Ang layo-layo ng Palawan sa kanila, mga lods, pero kita mo, di ba? Tuloy natin. He said, patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika.
booking. Hindi, mali yun. Mali. Ang dinidibang ko, etong si Jay, hindi si Tariela. Si Commodore Tariela, binabasa niya yung post niya. No? Hindi, mali yun. Sobrang mali yun. Na ang kawalang hiyaan mo, Jay Tariela. So, sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we... Kita mo, nag-agree pa siya. Ibig sabihin talaga, may concerted effort na mag-spread ng ganyang klaseng information sa mga DDS followers nila na yung claim natin is to weaken, 'di ba? Ganyan yung yung propaganda. Since followers sila ni Duterte, maraming maniniwala sa kanila, 'di ba? We need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Okay, so okay na yan. Nagets na natin yung punto ni Commodore Tariela. Ang point kasi dyan, yung mga sinasabi or mga talking points ni Mark Lopez is kind of pro-China. Tapos yung water gun talaga, doon talaga ako na bombarded with a lot of news. Yeah. Obtain. Okay, thank you very much. Nung ini-interpolate... Buong matanong, ano po ba yung atin na inagaw? Ayan. So, siya naman yung nagko-cross-examine doon sa Ano po yung sa congressman. Atin na inagaw? Ano po diba? So, I mean, this is literally talking points ng China coming out from a Filipino. It is sad. It is very sad. Now, meron siyang sinabi dyan, and I would not, hindi ko naman ito twist yun pero in my honest summary nung sinabi niya, sabi niya ganon, lahat ng bansa pwedeng gumamit ng water cannon, okay? Pero may impression na nilive siya doon sa mga kongresista na nangwo-water cannon daw tayo. Never nangyari yon in the history of our country that we fought back any form of aggression. Ang atin lang, yung mga mangingisda natin, yung mga bangka doon, ang linalagay natin doon. Ginagamit lang natin, ina-assert lang natin yung rights natin. Pero ang nangyayari ay babasain tayo ng China. That has been what's going on. Ang tawag nga sa kanya ng ibang mga nagko-comment is si Boy Water Cannon. Kasi nga ang pinapalabas niya na gumagamit din tayo noon or pwede din tayong gumamit noon. Even though nung panahon ni Duterte, wala tayong alam doon kasi syempre hindi naman pinababalita yan, pinipigilan niya ng administration ni Duterte. Ngayon na may open policy tayo in showing the aggression of China, makikita talaga natin na sila yung naging aggressive towards sa atin. Kasi nga, inaangkin na nila Wala tayong kalaban-laban, di ba? I mean, it's one thing kasi na hayaan mo na lang, and it's another thing na at least mag-ingay ka habang habang kinukuha yung sayo, 'di ba? Magkaiba 'yun Tapos ito naman, nilalabanan niya pa. She's going against the grain of the position of our country. Alam mo, miski pink ka, miski apologist ka, miski DDS ka, I think we should all be all come together pagdating sa West Philippine Sea. Napakaraming natural resources niyan. Go back to one of my content. In-interview nun si Ramon Ang. Sabi ni Ramon Ang na gano'n na kailangan natin paglaban yan kasi yung mga natural resources niyan tulad ng gas ay something na pag na-exploit natin is makakatulong sa bansa natin. Kaso wala We have this kind of people na may maraming followers na yung followers nila basta sabihin nila it's Bible truth, hindi mo pwedeng kastiguhin, yun na yun, diba? Tuloy lang natin ng content and we will end. Ano po yung ating territory na inagaw? Kita mo? O kinuha? What do you... wait. Mr. Chair, point of order,
Do we allow, Mr. Chair, I'm sorry, do we allow our resource person to ask question to Yan. one of the Tinigil na committee niya members here, nung Mr. Chair? ito, Or it should be the other way around? Yes, no, I don't mind. If you want to get into a debate with me, Mr. Lopez, about this, then I'm sure Kaya ni we Suarez can. yan. But my point is, you're saying that just because I, for example, believe that that is rightfully owned. Actually, yung term na believe, hindi na yun Hindi na yun, sa tingin ko, mali na yun It is factually ours. Kasi may ruling na sa korte, di ba? Na sa atin yun, sa arbitration between China and our country. Di ba? Kaso wala China keeps on pushing us Tandaan nyo yung malapit lang na resources, yung pinagtatalunan natin, hindi yung buong West Philippine Sea, yung na malaking-malaki, na west of the country. Hindi yon. Yung mga islands lang doon na malapit sa atin, physically, geographically, and yun lang yung pinagtatalunan natin. So kung to answer tong si Mark Lopez, yun nga, yung mga malalapit sa atin, kasi malapit siya sa atin, di ba? And China is one of the countries na talagang pinipigil yung ating progression doon. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, hopefully pagdating ng election, wag na kayong bumoto ng mga DDS kasi hahaba pa to pagka sila na naman yung nanalo. Yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga